Ano, magandang umaga po. Ito pag-usapan natin yung ICC na kasalukuyan trial. First day of trial, pero ito po ay sa parang status hearing. And number 2, ang pag-usapan natin ay yung kay Sara. Birthday po ngayon ni Sara Duterte. Ang hindi ko alam kung, alamin natin kung how many years old na ba ngayon si Sara. Happy birthday, Sara. Oh, si gandang Sara. 47 years old siya ngayon. So, ayan po, 48 siya bukas. So, magandang number niya, no? 48 is a good number. Whatever it may, come what may. Napakanda, no? Sa birthday niya. Tapos si Digong, medyo maganda rin ang takbo ng trial ng Digong sa ICC. So, let us see, no? So, good morning po, Thomas Esplana. At pakinggan po natin muna yung ang kanta sa happy birthday ko kay Sara, yung Sara Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so pakinggan muna natin yung ating channel ID. With that, you believe ay gusto na ninyo, no? Pakinggan. So ito po yung channel ID ko. Ito po siya. Sandali lang. Sandali na lang. Yan. Pinoy Vlog! Sa Pilipinas, kilala Tama ang yan. hindi, Ariho tayong inisip. Pagdasal lang natin. hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, Ipito, swapang masyado yung Buim. yan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Yeah. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna
Okay, magandang umaga sa inyo pong lahat. Okay, i-out muna natin yan. Ito po ang premise ng ating pag-uusapan. Ay, bagong lahat, magbabati muna ako, no? Ah, sige, tapos sabi si Pinoy Vlog, pag naging Pangulo si Inday, ubos sa mga maletagang. Pepito, Tulpok, kala mo hindi magdarambong presyo siya. Mga ungay, Anastasia Bentilano, watching from Dubai. Bernard Magtibay, watching from San Joaquin, Iloilo. Tapos Maria Victoria Sanchez, hello po, Sir Toto, solid Duterte for the truth. Yes, we are. Indeed, mine. Pepito, tapos like mo ng mga kalbo tulad ko. Ang mga kalbo po puro gwapo. Basta kalbo matalino. Sabi ni Oliver Franco, mabuhay kayo sir. Need ng Senado. Nga inaya ko kayo. Magpakalbo kayo para kay Bato. Let us support Bato by showing our heads. Pakita natin ating ulo. Mabuhay kayo sir. Need ng Senado tulad ng abogado. Tulad nyo. Hindi kagaya dapat tanggalin natin ang mga hindi abogado sa Senado. Sarap paging kalbo kung hindi natutuban na. Kaso sa aking tumatakbo asar ganun ba? Sita Maisog Beauty, wow, Maisog Huilo po attorney, salamat sa mga pagpaliwanag at educate mo kaming mga mamamayan. Tapos Michelle Bastes, nanginig na ang mga kawatan na politiko, manginig na ang mga abusadong politiko, nanginginig mga drug lord na politiko, nanginginig sila mga sindikato sa politiko. Sir, mabuhay tayo. Ganda ng music mo, Toto Tirador. Salamat po, Pinay Vlog. So ito ngayon. Sa ngayon po, maga to ngayon, no? Ang status po, nasaan na tayo ng estado kung si Digong Duterte muna pag-usapan natin. Si Tatay Digong, sa ngayon po, na mga isang araw nung kahapon, nung isang araw, kailan ba yun? Isang araw ay nagkaroon sila ng tinatawag na status hearing. Ano ba yung status hearing? Sa status hearing po ang nangyari, inusisa ng judge ang mga kalaban ni Tatay Digong ng mga prosecutor. Isa sa mga pinuna sa kanila, bakit ang dami-dami yung mga video na speeches? 197 ang inipon nila na video na speeches. Alam mo, sa mga abogado kagaya ko, ay hindi na pala ako abogado ngayon, ay ang ginagawa mo lamang po, namimili ka talaga ng ebidensya na malakas. At kung criminal case po ang pag-usapan, ay walang bigat po ang video. Ladies and gentlemen, ang video ay video. Hindi mo maikumpara ang totoong kwento sa video kung talagang iyan totoong nangyari. Kasi ano bang video nila evidence? Nakita naman natin ang video evidence po na ganito. Yung mga talumpati ni Tatay Digong. Mga talumpati niya. Na kung saan main character ng kanyang talumpati. Siyempre alam naman natin, style na talaga ni, tawagin ko na lang Digong. Style na talaga ni Digong ay yabang. Siyempre yabang ng Bisaya yan eh. Kung yung mga hindi Bisaya, makinig kayo sa akin, ako Ilonggo, mga Waray, ay meron po kami mga yabang. Hindi ang yabang namin ay hindi kagaya ng yabang ng mga Tagalog, yabang ng mga Ilocano, yabang ng mga Kapampangan, yabang ng mga Pangasinense, yabang ng mga Bicolano, at yabang ng kung iba pang tribo sa taga Cordillera. Hindi po ganoon.
Ang yabang kasi ng mga Bisaya, tawagin mo Bisayang group, ay ikikwento ko sa inyo. Meron kaming sikat na singer na alam ko narinig nyo rin siguro ito, pero luma na to. Mga sa aking edad ay sikat ito siya na singer. Siya po si Max Sorban. Meron siyang kanta na ang contest ng tatlong Bisaya. May Waray, may Cebuano at saka Ilonggo. Sa yabangan ito, natural ito sa mga Bisaya kasi kung inuman pag walang hambugan ay mahina ang inuman, hindi magiging masaya ang inuman. Ganun po lagi sa mga Bisaya. So kung magsama minsan sa isang inuman ang isang Waray, isang Ilonggo, isang Cebuano, naku palakihan na. Iyan pong ugali ng digong. Halimbawa ganito, sabi ng kwento yung kanta ni Max Sorban. Kasi si Max Sorban, mistiso mistiso Ilonggo at saka Cebuano. Sabi niya, may tulo ako ka, amigo, mapulos kayo dua, sinanggo, makainom gani malipong ang ulo, muguwa pagayod na pagkamalito, mag-abot gayod debati, lupig nila ang abogado, sila nagyod palahubog, kay magkuntis gayod sa hambog. Sa kwento, sila may tatlong magkaibigan ay palainom at kung mag-inom at laging magdebate. Pag magdebate, talo pa nila ang abogado. Kaya kasi ang dinidebatihan nila, pakutisan kung sino magaling sa paghambog. Okay. Umintra daw una ang Waray. Sabi ng Waray sa Tagalog. Sabi niya sa amin, dito sa among punsod. Dito sa among punsod. Si Tagalog, doon sa aming lugar. Dito sa among punsod, sa Samar Aglete, o sa Samar Atlete kasi ang at sa Waray Ag. Ako pinakariko, pensyonado sa US Navy. Siya daw pinakamagaling na pensyonado ng US Navy. Tapos, bakit binigyan daw siya ng sikwato ni MacArthur? Saka salamin. Antioch salamin. At saka, sabi naman ng Cebuano, ganito, si Digong kasi Cebuano eh. Sabi naman ng Cebuano, wala yan sa amin. Sa amin, ako negosyante sa barko. Grabe ako, ang dami kong pera. Tapos, meron nga akong siyam na nobya. Siyam ko ka mga trato. Tapos sila lahat ay binigyan ko ng regalo. Ay, tag 10 hektaryas kwadrado. Matindi, di ba? Ganun ang hambog eh. Pero sabay palo sa lupa ko sa simenteryo. So ganun. So niregaluhan daw niya siyam niya ng mga siyota ng 10 hectares. Tapos, pero sa mga sayuta niya, sa lupa niya, ang yuta kasi lupa sa Tagalog, sa lupa niya sa sementeryo. Tapos, pasok naman ng Ilonggo. Why na sa amon? Wala yan sa amin. Wala yan sa amon. Sa Bacolod kag Iloilo. Sabi niya, kaya bakit ako nung pinaka-numero 1 na asindero sa tubo? Bakit? Ano ba yung meron ka dyan? Sa amin kasi po, ang kwarta, pinipiko, pinapala. Ganun sabi ni Ilonggo, mabato pa ka mo sa akon, sa amon. Sabi niya, nilalaban pa kayo sa aming mga Ilonggo. Ganun po ang mga Cebuano, mga Bisaya. Kaya mapansin mo si Digong, lahat ng speech niya ay puro panghambog lang yun. Nga, patayin niya, kill. Panghambog lang yan lahat. Wala kami kikita kasi kung ako ang abogado ni Digong, ipakita ko talagang total na literato ni Digong. Mula ng pagsalita, it's a manner of speaking. It was not spoken out of malice. Wala. Kundi kami yabang yun. Kita mo, pumasok siya sa kampanya, hindi siya kilala. 'Di ba? Sabi, ang style ni Digong, magaling talaga siya gumawa ng sarili niya ng diskarte para makilala siya. Una, pagpasok niya, matraffic sa Metro Manila. Sabay kagad, putang ina mo, Pop. Kasi si Pop, andito si Pop doon eh. Ang minumura niya si Pop kasi si Pop
na late siya sa kanyang biyahe. So, putang ina mo po. Ayan. Ikaw nagkukos ng traffic dito sa sa Pilipinas, sa Maynila. Yan ang ginabi niya. So, naging malaking kwento yon. Minumura si Digong ng mga Pilipino kasi unang papasok, hindi pa sa mayor pa lang siya noon ng Davao. Papasok pa lang, pinipilit pa lang sa tatakbong presidente. So, napag-usapan kagad. Kita mo ang galing niya. Napag-usapan kagad. Kasi ang dating niya ay sama-sama kagad. Pero ang wala siyang pakialam kung masama ang dating sa kanya kasi that will now serve as his platform na pakinggan na naman siya ngayon kung magsalita siya. Yan naman hindi nagtapos dyan. Nagsalita rin ng isang masagwang salita pa. Sinabi, putang ina si kanya, maruhas yan, supot. Ano ba supot yung hindi natuli? Sabi niya, talangin mo si Corina. Sumagot si Maruas. Hindi, bakit? Tanungin mo na si Corina. Si Maruas kasi Ilonggo. Alam mo, ang mga biruan sa mga Bisaya, ang mga Ilonggo ay tinuturing na supot na hindi papatuli. Yan po. So, kinikwento ko lang ito para malalaman nyo kung anong ugali ni Digong. Puro yan, hindi yan kasinungalingan ang sinasabi niya, kundi puro panghambog. Sabi niya may pinatay siya, pahambog lang yun. Kaya nga, pag ako naging abogado niya, dapat ganun ipresenta ko yung ugali niya. So you cannot trust anything that comes out of his mouth. Pag sinabi niya ganun, pumatay ako, hindi mo sinasabi taken as it is. Kaya ngayon, 197 ang ebidensya ng prosecution na video. Sabi ng Judge Corner. Sabi niya, ano ba ito? Just sa Tagalog pa, ano ba ito? 197 speeches? Anong gagawin natin dito? Oh, can you just summarize it? Ibig sabihin na asar na rin si presiding judge ng trial chamber ng ICC. Walang kwenta yung ebidensya. O tapos, pinaklaro pa sa, ano ba talaga, ito lang bang kaso ninyo? Magdadagdag pa kayo? Dibigyan lang namin kayo ng deadline. Ibig sabihin, halata po kasi nabasa na po kasi ng judge yung mga kaso. So, tapos, may isa pa doon, hinanapan sila. Sabi niyo, were you in contact with the Philippines? Sinabi ng judge. Gusto hinanapan sila ng kopya ng decision ng Supreme Court natin patungkol po sa noong 2018 na kaso na kung saan sumampa ng kaso sila ni Senator Kiko Pangilinan na pinapadeklara nila na mandamos utusan ang tinatagto ang Office of the President na ibigay sa Senado ang withdrawal ng Rome Statute. Kasi kailangan daw kung ang pagtanggap ng Rome Statute sa Pilipinas ay dumaan sa kamay sa pagpayag ng 2/3 ng senator, ay dapat, ang pag-alis ay dapat ding papayagan din ng 2/3 ng senator. So, ang nangyari sa decision yan in a final analysis ay sinabi ng Supreme Court natin ay approve na yung withdrawal. Kasi sabi ng Supreme Court, wala na kaming magagawa. Nag-anunsyo ng ICC na tinanggap na. Pagkatapos, sinabi rin ng Supreme Court, may nakalagay sa ating konstitusyon na lahat ng treaty, bago magiging treaty, ay aprubahan muna ng 2/3 o 2 sa 3 bahagi ng Senado. That is equivalent to 16 votes na papayag na para magtatanggapin natin ang treaty o tratado. Ngayon, wala namang nakasulat sa ating konstitusyon na kung umalis ka, ay may 2/3 pa. Wala, kaya doon sila natalo. Sa decision ng Supreme Court, binasura kanilang kaso. Nevertheless, sinabi ng Supreme Court din, by reason of the fact na yung mga krimen na nangyayari sa panahon na kasapi pang ICC ng Pilipinas, ang Philippines kasapi ng ICC, may jurisdiction pa rin
ang ICC. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Well, kung talagang pag-awayan yan, hanggang doon lang. Iyan ang hinahanap po na ngayon ng ICC Trial Chamber. Malamang hindi nila binigyan. O malamang nabuksan din nila sa internet pero wala silang official copy. But then, kung titingnan mo, it will not matter anyway kasi bakit? Sinabi nga ng Philippine Supreme Court na may jurisdiction pero over the crimes, sa krimen may jurisdiction. Iba namang usapin kung makapagsampa, may jurisdiction pa ba kung magsampa ng kaso para sa mga krimen na yun? Yun na lang ang pangalawang tanong. Well and good, ganon ang tinanong ng presiding judge ng ICC sa trial chamber. Next, one thing good there is nag-utos yung trial chamber na test ulit si Digong may bagong doctors na ipapadala. Kasi nakita din naman ng judge na maliban sa talagang nakita niya may depekto na natumba na ilang 3 beses na natumba si Digong, ay not requirement talaga yun sa trial sa International Criminal Court na every 120 days. So that is equivalent to divided by 4 months. Every 4 months, dapat i-checken yung kalusugan ng akusado. So kaya, nag-request na rin ang kanyang bagong abogado na si Attorney Peter Haynes na i-subject na naman sa bagong doktor naman ang gagamitin. So with that, kung makita mo ngayon yung papel na pinirmahan ni Duterte para kay Attorney Peter Haynes, ay nagbura-bura pa siya, parang hindi, parang kung sa Ilonggo pa, parang kinaris sa mga manok ang pagsulat kamay niya. May mga bura-bura pa, parang hindi mo na mabasa. Parang mas malabo pa sa grade 1 na pupil ang pagsulat niya. So, ibig sabihin, overall, ay mukhang maganda ang dating ng unang araw ng trial ni Digong Duterte. Okay? So, nag-agree sila na magsimula ang trial kung tuloy-tuloy na yan, assuming na ang kalusugan ni Digong ay maayos, magsimula ang kanilang trial sa November 30. Okay? So next, we'll go to Sara Duterte. Kay Sara Duterte naman po ay ano naman, tinaon ba? Tinama ba? Nagkataon lang. Kasi birthday niya ngayon, alas 12 na, 53, birthday niya ngayon, pang 48 birthday ni Sara Duterte. Ganda ng number 48, no? So kung birthday niya ngayon ay kailangan dapat may regaluhan siya. Anong regalo sa kanya? Niregaluhan siya ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos sa kanya? Nagpalabas yung survey firm na Pulse Asia ng resulta sa kanilang survey daw ay sa Pilipinas, buong Pilipinas, ay 51% ang bubuto kay Sara Duterte kung ang eleksyon ay ngayon. Ang kasunod sa kanya ay si Leni Robredo na 41%. Tapos ang kasunod, hindi ko na tinitingnan, dalawa lang sila ni Leni head to head. Ngayon, saan lumamang si Sara? 97% vote siya, nakuha niya sa Mindanao. Sa Visayas, nakuha niya 50%. So, ibig sabihin, mostly Cebuano speaking yan. Medyo mababa yung kuha niyang boto sa mga Waray at saka Ilonggo. Pero mataas ang kuha niyang boto sa mga Cebuano speaking. Pero depende sa kampanya yan. Tutulong ako bilang Ilonggo. Marami akong magsasalita, kakampanya ako sa mga Ilonggo na ibigay na nila, ibulig na lang nila todo kay Sara ang ilang boto. Okay? So, sa Metro Manila ay 48% ang boto makuha ni Sara. Ang kay Leni naman 46%. Sa Visayas pala, 50% si Sara makukuha. 33% naman daw kay Leni. Sa Mindanao, 3% lang ang kay Leni. 97% kay Sara. So that's how strong Sara is. So yan ay survey. Hindi naman yan sila ng pa-survey.
Pero marami ang nagsasabi na peke pa daw yung survey. Naniwala ako peke yung survey. Bakit? Kasi kung totoong survey yun, aabot pa 60% yun ang kay Sara. At mas mababa ang kay Lenny. Ganun po ang katotohanan ng buhay dyan. Pero kung ako naman papiliin nyo, kung sino tatakbong presidente at vice president, ang dream team ko talaga, yung panaginip ko, yung pangarap ko na magkakatandem ay si Sara for president, si Lenny for vice president. Bakit po? Yan lang po ang tandem na makapag-unite, makapag-isa sa mga DDS na mga karamihan po mga Cebuano speaking na minamaliit lagi ni Ben Reclamador na tinatawag ni Ben Reclamador na mga bubu. Mga bubu daw kaming DDS. Tapos, ang grupo naman ni Lenny na mga makakaliwa at maka-pink at sa makadilaw, kung sasama sila ngayon sa DDS, mag-isa, magkaroon na ngayon pag-iisa ang buong Pilipinas. So, ang kalaban na lang dyan, mga loyalista ni BBM. Tsaka loyalista ng iba pa ni Tolpo. Loyalista ni Trillanes. Yan po. Kaya, kung ako naman tanongin nyo, kukontra man si Ben Reclamador sa akin, si Peter Bernard kukontra man, ay naniniwala po ako, I still maintain, I'll still keep my analysis na the best team na mananalo, magka-team sila, Sara for President, Lenny for Vice President. Kaya ang tawag ko sa kanila, Sarale. Sarale, Sarale, Sarale. Tulungan nyo ako magkampanya para magpag-isa natin dalawang yan. Magiging Vice President si Lenny, President si Sara. Para naman mapag-ipon natin, malaking bahagi magtitipon-tipon ang Pilipinas. Mag-iisa ang Pilipinas kapag yung dalawa yan magsama. So Peter Bernard, Ilonggo kami, solid Duterte. Ilonggo man kita. Okay, pero nakuhan ko lang, maraming mga Ilonggo pa rin na ayaw bumuto. Kasi sa nakaraang eleksyon, kung si Lenny ang number 1, sa Western Visayas, sa mga Ilonggo region, si Lenny Robredo ang number 1 na presidente. Tapos, kumbaga, kung titingnan mo, 2 region lamang nanalo si Lenny. Sa Ilonggo region at saka sa Bicol region. Yun lang po. Pero nevertheless, pag pagsama nating dalawang yan, sana mag-iisip sila na magsama sila. Sa Ben Reclamador, regalo ba yung 51%? Dati nasa 80%. Ganun ba? Di ibig sabihin na you are looking at it, nasa 80 pala. Aba, malaking malaki. Pero hindi pa yun hindi pa yun ako sold out dyan. So sabi naman ni Salvador Purificacion, Sir Toto, habang inaantay ang November 30, 6 months, si Eperardi doon na lang siya sa kulungan. Yes, doon siya sa kulungan. Tapos, Late Salazar, Domesday, pag nanalo yung si Sarsi Paluma, ay, please lang, do not vote a bully like Sara. Ay, pasensya ka na. Bubuto talaga ako po kay Sara. Bubuto talaga kami kay Sara. Sa totoo lang, usapin na lang ito katotohanan. Sino lang ba pwedeng magpakulong sa kay BBM? Kay Sandro, sa pagnanakaw nila sa flood control. Mga 67 congressmen na yan. Si Sara lang po. Wala nang iba. Okay nga sa kanta na ginawa ko, Sara, Sara, wala nang iba. Okay, Salonga Sakal. During the trials, ICC will surely discover that all the allegations and evidence are manufactured and hearsay. Okay, sa kanila natin pag-usapan yun hanggang kay ICC. Tapos sabi ng isa, hindi ko naman alam, naka-Chinese character naman pangalan mo. Tapos sabi mo, ulul. Tulpo ka doon. Alam mo, sa totoo lang, kayo mga klase ng mga tao na tumatawag sa akin, ulol, kalbo, subukan nyo po gumamit ng argumento na hindi ganun. Huwag yung sinatag ni Tulpo na na ad hominem, nagalit siya kay Marcoleta, nung sinabi ni Marcoleta, dapat ang mag-argumento dito ay may legal background lang. Na-insulto mga hindi abogado. So, ibig sabihin, iwasan natin po yan. Sa inyo man lang kung gusto nyo umangat ang kaisipan ninyo,
Praktisin niyo po mag-isip ng malalim. It is not hard. Wala akong nakikita mga bubong tao. Basta mag-practice lang kayo mag-isip ng malalim. Ganun lang ang aking pakiusap. So si Telpi Kaduna, chismis na naman yan. Ano yung chismis natin dito? Totoo naman kinikwento natin. Ikaw lang po nagchichismis. O, sabi mo, galit ka lang kay Digong. Sabi mo, mabubulok si ICC, galit ka lang kay Digong. Kaya iwasan natin magalit. Mag-practice po tayo mag-argumento na kahit galit tayo sa isang tao, ay kaya mong umargumento pabor sa kanya. Yan, the best test of character of a person is if you can argue for the person you hated most. Ganun lang po kasimple. Pipito, sa madalit sabi, salot sa kanila si Paring Digong kaya kinidnap nila. Tama, ganun po. Tulpo Kaduma, mata na, musta na mga 13 Judas. Hindi po 13 Judas. Sila ang 11 po. Yung 11, kita mo si Kristo, di ba? 12 disipulo. Isa ang Judas doon. Tapos, kung baliktarin mo, ang nangyari, 11 yung Judas, isa lang ang santo. Huwag mo tawaging santo yung 11. Wala yun. Puro mga kagaguhan mga ginagawa nila. Akalain mo, may pag-usapan, alis kayo, binabayaran kayo ng sweldo ng tao, tapos alis kayo, hindi na magkaroon ng trabaho. Ang Senado, grabe. Si Benny Clamador, isina nagsabi na mayroong jersey. Alam mo, ulitin ko naman siguro no, para maintindihan nila. Benny Clamador, ang sinasabi ng EC ay hindi binding, hindi pwede magamit sa ICC. Bakit? Walang authority ang Supreme Court natin kumpara sa ICC. Tanging ICC lang igagalang natin sa kung may nagsasabi may jurisdiction dito, wala. Kaya kahit na ayaw ko, pilitan ako na igagalang yung sinabi ng ICC na may jurisdiction sila sa kaso ni Digong. Although sa 5 judge, Ben Recamador, isa dyan na nagkumontra. Yung kumontra ay nagsabi na sa pilitan ang tanging batas lang meron tayo kung titignan mo ang Rome Statute ay nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ganun po yun. So Dr. Edgar Nasian, Edgar Nasian pala, Ben Recamador, ginajustify mo lang yung may kasalanan. Hindi po. Ikaw naman po nagsasabi na may kasalanan si Digong. Kailangan pag sabihin mo may kasalanan, idaan mo sa trial. Praktisin nyo magsalita. Sabihin nyo lang, sa tingin ko, may kasalanan. Pero hindi mo pwede ka sabihin nga blanket. Conclusion mo na kagad yun. Sa ano na reverse psychology? Saan ba? Hindi, sino ba? Pakiklaro mo po yung yung paliwanag mo para malalaman natin. Kumbaga sa Batanggenyo, bala-bala. Oo nga, naalala ko yung Batanggenyo, ganun style. Crazy Brook. Good morning, Dr. Toto. Bakit hindi ka natulog ngayon? Kasi hindi ako nakatulog eh. Meron pa akong ginagawang iba, hanap buhay. Tapos ito pa, nagbablog pa ako para lang mabigyan kayo ng liwanag sa isip niya. Tapos kayo na bahala magdesisyon sa inyong isipan matapos niya ako marinig. Kaya huwag kayong mag-alala na kayong kumukontra sa akin, igagalang ko rin po ang inyong conclusion kahit alam ko na mali. Brusko, Brusko ako, Brusko ka, Bisakol. So Bisaya at saka anong call? Bicol. Bicolano at saka Bisaya ka pala. I am trustworthy. May video siya when sa Congress kung utos niya ang admitted. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, naasar yung judge, presiding judge. Bakit puro speeches to? Kailangan natin dito ay ebidensya. Ang video po ay hindi matatanggap na magaling na ebidensya kapag criminal case. Nagagamit lamang po siya sa civil case. Pero pag criminal case po, kailangan proof beyond reasonable doubt. So, kailangan ang kumuha ng video ay dapat ipapdalhin doon sa dihig. Tapos, ang akusasyon pa naman ni Attorney Nicholas Kaufman sa mga video nila ay pinagtagpi-tagpi, pinutol yung mga bahagi ng video na kung saan nagsalita si Digong halimbawa ng ganito.
Kill, kill, kill. Pero kung papatay kayo na walang katwiran, there will be a hell for you. Yan ang sinabi na buong buo sa video ni Digong. Tinanggal yung there will be a hell for you. Tinanggal ng mga media. Yan po ang mainstream media. Kaya pasalamat tayo ngayon mayroong kagaya ko na sa social media. So, nanginginit, sabi ni Axel, for life, nanginginig mga buaya, idol, silent martial law ang ginagawa nila. Tama po, Pipito, mga tinamaan ng lintik, yung mga malitang basura. Sa totoo lang ako, mas matindi dapat nagbuhos sa ng oras na sa flood control. Buti na lang, nakuha nilang grupo ni Alan Peter Cayetano, mag-umpisa sila ng kanilang investigasyon sa June 4. Tapos, Mr. Anli, let's go Sara for 2028. Sige po, iyak mga loyalista. Sita Maisog, nabasa ko na. Romel Tech, si BBM walang utak magplano ng ICC arrest. Alam mo sa ICC arrest, nasa kamay ng presidente kung ipa-aresto niya o hindi. Dapat na pina-aresto ni BBM, ibig sabihin po si BBM ay traidor sa Pilipino. Lalo na sa mga Duterte. Ganun po. Traidor po siya. Ang gagawin lamang sana niya is mag-utos siya ng investigasyon at dito kasuhan sa Pilipinas. Hindi niya ginawa. So, akala malinis yan si Zubiri. Ang tagal na yan, wala na naman nagawa sa Bukidnon. Hindi naman nanalo sa Bukidnon. Tatakbo doon sa gobernador sa Bukidnon. Next. Pipito, correct nga ni Sara Kita. Mabuhay ang Pilipinas, sabi ni Noli Loyola. Mr. Romualdez Tambe, yo, katirador, Sir Toto. Ben Reclamador, dapat mag-pre-election muna kung sino mananalo sa presidente, kung si Leni or Sara. Ang namanalo sa dalawa ang magiging president, ang matatalo magiging vice. Ismin, Doc, mas legit ang Kalye survey kasi totoong tao ang sumasagot. At ang layo ni Sara sa kay Leni kung sa Kalye survey. Mr. Romualdez Tambe, Ben Reclamador, late ka na, Mr. Tambi. Patapos na pala. Hindi pa late. Hindi pa patapos. Tapos, JJA, naunsi kaya, mga budol, mga yan. Naunsihan lang kayo ng mga yan. Okay, Lucky 13 yan. Tama ka, Lucky 13 yan. Jorem 357, naimbang nga bigat mo kabsat. Naimbang nga bigat mo kabsat ko, mga kabsat Ilocano. At Agyamanak, Salvador Purificación, tama ka, attorney. Sana magkatotoo ang wish mo, Sara, Leni, pwede dahil mula nung natapos ang term ni Leni, ni minsan wala siyang negative critic against FPRRD. Sita Maisog, beauty. Ayaw ko kay Leni, bubo. Hindi naman, matalino naman yan kasi abogada naman yan. At saka graduate ng UP yan. Pero sa totoo lang, nasa inyo yan. Pero okay naman ang record ni Leni, wala namang ninakaw, di ba? Watching from Indonesia, more power to you, attorney, sabi ni Salvador Purificación. Ben Liquimador, Richard Dumatol, katoto, watching here in Fairmont, California. My home place is Siquijor Province. Naadi ay ka sa Siquijor, ha? Bing Liwag, ano na sir? Yung Erwin Tulfo citizenship case, andun pa, nakabitin-bitin pa, kaya tinatawagan ko po si Alan Peter Cayetano. Aksyonan nyo ng aking motion for reconsideration sa kaso ni Erwin Tulfo. Sige, susulat ako later. Batya Raul, thanks for educating us, Sir Toto. Wunderomal pala, Digong is best served at The Hague, Netherlands. Walang justice dito sa Pilipinas. Kaya nga ayaw umuwi ni Harry Roque. The Roadrunner, nakasuka yung mga abogado na willing magsinungaling para lang, ayun, si Auntie Claire Castro talaga yung pinapatamaan mo. Si Mel Panganib, ay! Mel Sortorno! Pag-greet naman, itong kasama ko,
Sports writer kami noong araw. That was how many years ago. Matanda na tayo, Mel. Si Mel Panganiban Torno po ay sports writer ng Abante. Ako naman, pare-pareho kami nagko-cover. Mga bata pa kami, may mga buhok pa kami pareho na maganda. Nag-cover kami ng mga laro, mga PBA, kung ano ng mga games. Si Melchor Panganiban Torno, siya para sa Abante. Ako naman para sa People's Journal Tonight. So nice meeting. Sana magkita pa tayo ulit. Amando David, yung main it kay Ipirardi kung di bribed ang admin ng admin ay namatayan ng kamag-anak sa by bust kasi lumaban. Walang pumatay sa mga relatives ko dahil di lumaban. Okay. Tama po. So, Bondo Romal, let Sara speak free. Sara Duterte impeachment forthwith. Mr. Romualdez, itong si Katoto may mga nababasa, di ko nabasa. Ganon? Bondo Romal, Raidor, si BBM na pinanalo nyo, ikaw na lang sana ang nagkaso kay Duterte at Bato de la Rosa. Pipito, dalubasa naman si BBM sa pangungurakot. Made in USA. Bondo Ramal, maraming mga kriminal sa Senate majority. Mas marami sa minority po. Kilala mo si Erwin Tulfo? Kilala mo si Rapi Tulfo? Yan, mga kanyan, numero 1 na mga kanyan, na mga, ang tawag dyan, nangungutong sa media. Bende ka ba doon, naka-block sa iyo si Mr. Tabi, kaya hindi mo makita comment nila. Ganun ba? Super Mario, pag si Cheese at Jinggoy bumaliktad, parang inamin nila na magnanakaw talaga sila. Mr. Romualdez, Sara Leni, protect yan, magandang tandem, balance para managot talaga si BBM. Mr. Romualdez, Ben Lopez, God bless Katoto. Mr. Romualdez, BMBL, sus, nanlaban, bakit ngayon lang nahuli? Ilan mang nasaktan? Tapos, si Leni ay hindi agree sa war on drugs, kaya hindi pwede sila magsama. Natural lang yan. Okay? Si Tuplok, si Mr. Only in the Philippines. Okay? Pag-usapan natin kay Sara. Nasa stage na ngayon na magta-trial na. Nakaset na po ang trial sa July magsimula. Ang problema po, ang pinaka-problema ko, paano matutuloy ang trial kung nanggugulo ang mga minority? Dapat, kung talagang para sila sa bayan, tumahimik na sila. Hayaan lang yung pinipirsa nila, tinatakot nila kasuhan si Cheese, kasuhan si Jinggoy para lumipat sa kanila. At ang totoo po, hindi po si Cheese ang lumapit sa kanila para mag-alok na lilipat si Cheese, bit-bit ang 3 pa, 4 sila. Basta ang gusto lang daw ni Cheese Escudero ay siya ang magiging presidente. So ngayon, hindi po totoo yan. Ang totoo po ay pilit inaalok nililigawan si Cheese na lumipat. At sila ang nag-alok, kung may bit-bit ka pang 3, ay 3, 4 kayo, ikaw gagawin naming presidente. Ganun po ang alok kay Cheese Escudero. Diba? Nakakalaway din. Kaya lang, ang sitwasyon po sa ngayon ay matindi na po na ang tawag diyan polarized na masyado. So, si Melba Bakbak, no? Watching from Cyprus, Europe. Attorney, go on. Support your blog. Salamat. BMBL, grabe, lawyer na magaling na totoo kung sana. Okay? Ganito po yan, So, ngayon, ang tanong, lilipat ba talaga si Cheese? Kung ako tanongin nyo, masyado na nasaktan si Cheese. Sinaktan siya ng mga akusasyon ng mga makabibim. Pinalabas na siya po kurakot na 500 plus million ang ninakaw. At ginamit ko na sa pamamagitan ni Maynard Ngu. Yan po. Kung ikaw din si Cheese Escudero, payag ka ba? Ang isa pang konsiderasyon ni Cheese, hindi talaga ako maniniwala na lilipat si Cheese sa kanila. Kasi bakit? Kailangan ni Cheese na mananalo, kailangan pa niyang tumakbo sa 2028.
So, malaking boto din ang Mindanao na 97% na ibibigay kay Chis Escudero ni Sara kung hindi siya aalis sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano. So, at kung may kaso naman sa abogado po si Chis Escudero, kaya niya yan. Kasi kung kakasuhan man siya, UP graduate siya si Chis Escudero. Kaklase siya ng aking pinsan na si Attorney Thor Kausing. Si Attorney Thor Kausing naman ay sa Amerika ng pa-practice. So, pinagbibilin sa akin ni Attorney Thor Kausing na tulungan ko si Chis Escudero. So, ngayon si Chis Escudero naman, being a lawyer himself, ay alam niya na ang kaso ay matagal. Kahit na nasa loob siya ng kulungan, pwede niyang ilaban na tinatawag na petition for bail. Ganon din si Jinggoy. Aral na rin yan. Hindi nalilipat yan. Nasakta na rin si Jinggoy. Si Joel Villanueva nasakta na rin. Hindi nalilipat yan. Sinaktan ng grupo nila ni Tito Soto. Ngayon, babalik ka pa sa grupong nagkaladkad sa iyo sa publiko. Si Joel Villanueva ay hindi natatakbo sa 2028 kasi nakadalawang term na siya. Pero, ang kanyang tatay po, na si Brother A.D. Villanueva, ay tatakbong senador. So, hindi ibubuto yung tatay niya kung magtatraidor si Joel Villanueva. Matatakot yung tatlo na yan na magtatraidor, pati si Loren Legarda. Si Loren Legarda naman, tinuturo nila na isa makukuha nila. Si Loren Legarda po, itaga nyo sa bato, hindi po siya makukuha. Bakit? Ano bang ibibigay na protection sa kanya? Pera. Mayroong pera. Ang anak niya, bilyonaryong anak niya, hindi kailangan ni Loren Legarda ang pera. Si Leandro Legarda Leveste ay 34 billion sa bangko ang pera. Na binenta niyo yung kanyang SPNEC ng Solar Power New Energy Corporation. Kaya solid yan si Loren. Unang-una si Loren ay taga-Antique. Taga-Hamtik. Hamtik ba siya kung San Jose? Hindi ko lang sigurado. Basta taga-Antique siya. Siya ay congressman dyan. So, mas leaning niya kasi Bisaya siya. Ay mas leaning niya, papabor siya kay Duterte. Kay Sara. So, ngayon, with that, sa boto na lang, kailangan ni Lenny hindi ni Lenny, si Loren, kailangan ni Loren ang boto ng Mindanao para sigurado mananalo siya pagkasenador. Ganon din po kalagayan ni Chis Escudero, ganon din ang kay Joel Villanueva. Yung tatlo na yan ang tinuturo nila na lilipat. Nagmamayabang pa yan si Erwin Tulfo, si Bendalo. So, with that, nasisiguro ko po na hindi lilipat. Ngayon, saan po kailangan ang manatili ang majority kay Alan Peter Cayetano? Dito po siya kailangan. Actually, hindi kailangan ni Sara na kung lilipat man sila sa kabila, hindi na kailangan ni Sara. Bakit? Siyam na senador lamang ang kailangan niya na huwag bumuto, ay tapos ng laban. Kahit hindi na bubuto yung siyam. Si Bato hindi bubuto, isa, tumatakbo. Kasi ang kailangan lamang ni Bato, maging presidente si Sara, saka siya lilitaw. Kasi ang desisyon ni sigurado ni Sara, hindi niya ipagkanulo ang kahit sinong Pilipino sa ICC. So, problema na lang siya, si tatay na lang niya ang gawa ng paraan na maibalik sa Pilipinas. So, ganun po ang sitwasyon. So, ibig sabihin, sa aking mata po, you will agree with me or not, but the best reasons that I can find is this. Hindi po lilipat ang si Chis Escudero, si Jingo Estrada, kahit iniipit, at saka si Loren Legarda. Ngayon, titingnan naman natin ito siya, yung dalawang Villar na magkakapatid. Si Mark Villar at saka si Camille Villar. Tandaan natin ang sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, na para daw siya, para naninindig balahibo niya nung narinig niya si Camille Villar nagsasalita. Sabi ni Camille Villar, buhay
ni Bato ang katapat niyan para makuha natin ang majority. Kaya mas hayop pa sa Judas ang lumipat sa kabila. Yung sinabi niya. So, which is, I do believe na talagang si Camille Villar at si Mark Villar mananatili. Ngayon, ang pananakot nila na kaso na dalawa, ang kaso na sinasampa nila dito ay insider trading. Pwede naman mapiyansahan yan. At kung magaling ang abogado mo, malamang mananalo ka dyan. Kasi papel por papel, abstract pa. Lalo pang kaso na wala kang direct na ebidensya, mananalo ka talaga. O ngayon, pag-usapan natin ang kaso kay Cheese Escudero. Ano bang ebidensya lamang kay Cheese? Yung kwento ng isang tao na si Maynard Ngo ang binigyan ng pera at si Maynard Ngo ang nagbigay ng pera kay Cheese Escudero. Ganon din ang kwento laban kay Joel. May isang tao na pinadala ni Henry Alcantara at pinabigay kay Joel, pero ang taong binigyan hindi si Joel, ibang tao. Ganon din po kay Jinggoy Estrada. So given these facts, pag ako abogado nitong tatlong ito, hindi sila mananalo sa akin. Bakit po? Ulitin ko lang, wala pong direktang ebidensya na magsasabi na tinanggap ni Jinggoy, tinanggap ni Joel, at tinanggap ni Cheese Escudero ang pera na sinasabi. Ganon din kay Bong Revilla. Hindi nila makukonvict si Bong Revilla. Walang ebidensya. Ang ebidensya lang na maniniwala ka ba sa kwento ni Roberto Bernardo na binigyan ng 375 million pesos si Bong Revilla? Pagkatapos sa 375 million, ang kinakaso nyo laban kay Bong sa ngayon ay 92.8 million. So paano mo, pwede bang sabihin na yung 92.8 million ay yun na yun sa 375 million? Hindi. Ibang amount yun. Ibang amount itong 92.8 million. Kaya pinapaliwanag ko lamang sa inyo yung mga diskarte ng mga, sabihin ko na, magagaling na abogado, gaya ko. Ganun po yun. So ang hirap nila ipapanalo yung kasong plunder laban kay Cheese, kay Bong Revilla, kay Joel Villanueva, at saka kay Jinggoy Estrada. Kaya nga, sila mismo sa ombudsman nagsabi, mahina daw kaso na sa malversation. Kaya gusto na ikakakan ang plunder, kaya gusto na ikaso yung malversation na lang. Yan po ang katotohanan. So ngayon, ibig sabihin po, kinikwento ko na sa inyo, halos imposible, next to impossible, na lilipat ang sinuman sa Lucky 13. Lilipat doon sa 11 Little Indians. Mga 11 na bugok, 11 na bugok, BBM. 11 BBM dogs, tawag BBM dogs. Ang tama nga, bobo yun. Okay. Tapos, pag ito na mangyari, ano naman ang kahalagahan po, Ben Reclamador? Ay, Jose Paler, pera-pera lang, Mr. Toto, tirador. Nabigyan naman aking pera, kaya pinamuran mo lahat. Usapang, ay, hindi po ako nabigyan ng pera, Jose Paler. Very, very fair ako magsalita. Okay? Super Mario, mahiya naman siyempre si Lorena, anak niya. Ganito lang yan, Jose Paler, to be fair to you, sasabihin ko na sa iyo, si Sarah ang ibubuto ko. Makadigong ko. Bumaliktad ako kasi talagang nilabag ng mga grupo natin dati ang karapatan at batas para kay Digong. Kasi dapat inaresto siya ng maayos na korte sana natin ang magbigay. With that, nakita ko na. Tapos nakakita pa ko ng malay-malitang pera na ninakaw. Pagkatapos yung pinaka-clincher na galit ako sa mga dilaw at mga pinklawan kagaya ni Ronald Llamas, si Christian Isguera, si Bad, si Insurrecto na kasama ko. Galit na galit ako sa kanila, bakit hindi nila ikundina
si BBM na mali-malita ng ebidensya na nagnakaw siya. Yan po. Okay? So dito tayo ngayon, saan ba kailanganin ang majority? Mamantini po nila, in short, confident na ako na mag-conclude na mamamantini nila yung tinatawag na majority. So kung mamantini nila yung tinatawag na majority, saan ito magagamit? Magagamit po ito sa mga motion. Halimbawa, mag-file ng motion, ang prosecutor sila ni Luistro, na ipadala rito ang bangko ni Sara Duterte. Okay? So ngayon, kung majority ang boto, majority ay kakampi ni Sara, hindi sila buboto na ipadala ang nabubuksan yung bangko. Siyempre, may rason dyan. Hindi po karakaraka yan na pag sabi mo motion, ipadala ang bangko, ipadala. Hindi po karakaraka dyan. I-establisar muna ng prosecution nila ni Luistro anong koneksyon ng kanilang aligasyon sa bangko. Tapos, ang aligasyon nila, dapat patunayan pa muna nila na totoo bago mo i-connect, magkaroon ng probable cause na isasampi na ngayon ang mga bangko. So, anong probable cause na para ipasampi ng bangko? Sa ngayon, wala akong nakikita. Bakit? Ganito po yun. Ano bang ebidensya on the table sa ngayon? Ang ebidensya ngayon nila on the table, yung tinatawag tawag nito na listahan ng bank accounts na sinasabi ni Trillanes. Pwede ba yun? Si Trillanes ay walang alam. Sinasabi niya lang kay Jose de Mesa ang kanyang mga listahan ng bank book. Ngayon, kung ganun lamang, hindi pwede tatanggapin yan. Kung majority ngayon, sila ni Alan Peter Cayetano, magagaling pa naman abogado si Peter Cayetano, hindi tatanggapin yan. Unang rason kung ako titingin dyan, it was secured in violation of the bank secrecy law. So, kinuha ni Trillanes sa paglabag sa bank secrecy law. So, ano ngayon kung labag sa bank secrecy law? Sa ilalim po ng Article 3, Paragraph 3, Section 3 ng ating Constitution, violation of the privacy of communication makes the evidence gathered as fruits of the poisonous tree. These things or this evidence, these pieces of evidence can never be used as evidence in any proceeding for any purpose. Ganun po yun. So, nilabag ang pagkuha kasi may mayroong tinatawag na bank secrecy law. Hindi mo pwede kukunin yung bank accounts ng mga tao. Diyan pa lang po, kung magkaroon ng laban-labanan, kung hawak ngayon ni Sara ang majority, majority magbuboto, hindi na ipapakuha. Panalo na si Sara. O, pag-usapan naman natin ngayon ng isa, yung BIR na nakabox, hindi pa nabuksan. Ngayon nakalagay po sa Section 20 ng National Internal Revenue Code na hindi pwede buksan ang BIR records ng mga taxpayers kung hindi sa executive session ng Kongreso at kung ang pakay ay para sa paggawa ng batas. So kung para impeachment, hindi siya kasama. Batas yan yan sinasabi. Next, dito naman, kung hindi may introduce yun, kung hindi mabuksan yun, wala na silang ebidensya laban kay Sara. In the same manner sa bank accounts, wala rin silang ebidensya. Next, pag-usapan natin yung legalidad nung AMLAC. Sa AMLAC po, very clear ang AMLAC. Ang Section 8 and Section 14 ng AMLAC law as amended na nagbabawal sa mga empleyado ng Central Bank at saka AMLAC na ipamigay ang mga records ng AMLAC. Walang exception. Hindi nga nakalagay doon ng impeachment. So with that,
basura na naman. So, ibig sabihin, mauwi sa walang ebidensya kung ang pag-usapan ay yung tinatawag na gusto nilang iakusa kay Sarah ng unexplained wealth at saka yung hindi paglagay ng wealth sa salin. So, ang sa aking joke dyan, kung hindi ninyo ma-establish up to the last centavo kung magkano ang amount na na sinasabi ninyo na unexplained wealth, ay matatalo kayo. Ibig sabihin, kung hindi nyo makompute, wala kayong ebidensya para sabihin na hindi maipapaliwanag yung amount ng wealth yan. Para malaman mo kung maipaliwanag o hindi, dapat alam mo kung magkano ang wealth. Tapos kung hindi mo naman ma-establish kung magkano ang wealth, mas lalo pang talo kayo dun sa Sal-in Law. Kasi kailangan sa Sal-in Law, maipakita mo kung magkano ba talaga ang hindi nilagay. Kasi kung hindi mo alam kung magkano ang hindi nilagay, well, talo kayo. E ngayon, dagdagan pa na ang majority, bubuto-buto kung bubuksan yung mga kung ipadala mang ipasampina, ay wala na kayong panapanalo. Ganun lamang po yun, kasimple. Eh wala namang kwenta yung kaso ninyo yung na gano'n na, nag-grave threat. Wala, hindi grave threat yun. Paano magiging grave threat yun? Na mangyari lamang yung pagpatay kung mamatay ako? Hindi po yung grave threat. Iba yung grave threat sa batas. Ang grave threat sa batas na may condition sa ating revised penal code ay parang hold up. Kung hindi mo ko bigyan ng pera, papatayin kita. Yan pong grave threat. Ibig sabihin, ang sa grave threat na totoo, may binigay na condition, pero kailangan ang biktima ay gagawa siya. Kung hindi siya gagawa, papatayin siya. Gagalaw siya. Kung hindi siya gagalaw, papatayin siya. Yan ang totoong grave threat. Pero kay Sarah na sampling ay ganito. Pag gumalaw kayo, patay kayo. Warning yun, hindi yung grave threat. So, matutumba lang yung kaso na yun. Ano pang isa? Sa confidential agent, confidential fund, tinanggap naman yung paliwanag ng mga Mirigris Piatos. Kasi sekreto na pundo yan, hindi mo pwede ibuyagig ang pangalan ng tao nakatanggap. Kasi binigyan yon NPA. NPA na nagbibigay informasyon. Kung malalaman yan, papatayin yung NPA. Andiyan pa naman si Terry Ridon ng NPA. Ipapatayin niya ngayon kung malaman niya kung sino yung nagbigay ng informasyon. Ngayon, aminin na natin na 73 million sa mga pundo na yon ay hindi kinilala ng Commission on Audit. Kaya nagka-problema si Sarah. Pero walang dapat alalahanin kung impeachment lang pag-usapan. Bakit? Kasi ang mangyari ay mag-aapila lamang si Sarah sa Supreme Court. At kung mag-apila siya, ay hindi na pwede ngayong gagamitin ng impeachment court ang naebidensya ang isang bagay na inaapila sa korte. So in the same manner, ganun din po nangyari sa 375 million na kuno na hindi tinanggap ng Commission on Audit ang mga resibo. Ngayon, pwede pa siya magsampa ng motion for reconsideration si Sarah. Mag-apila sa doon sa NBank kasi regional kuwa na naman yun ang nagsalita. So ngayon, kung hindi nila may papaliwanag, talo na naman sila kay Sarah. So iyan po ang katayuan pagdating po sa Sal-in. Ano pa ba yung ibang issue? Yung sa sa grave threat, tinalakay ko na. Yung isa na amassing unlawful unexplained wealth na paliwanag ko na ipakita ko na sa inyo na hindi mananalo. Iiyak lamang sila kahit luluha pa ng dugo, mga yan, hindi sila mananalo sa impeachment. Ganun lang ko kasimple. O sige, basahin natin si Brian Bernardo. Kau kalbo, gusto mo tanggol mga magnanakaw? Hindi po sila, asan po ang probiban mo na nagnanakaw sila? Be kind to animals. Kung wala kang ebidensya, huwag mo sabihin na magnanakaw. Pero kung
ang ginagamit mo lang term na magnanakaw ay naniniwala ka lamang magnakaw sila, okay lang yan. Pero pag sabi mo sa akin, bakit pinagtatanggal magnanakaw? Sorry, there is no evidence yet to prove na nagnakaw sila. Okay? Tapos si Joey Tamayo, agree po ako katoto na hindi mangiwan sina Loren at Cheese from Maryland, USA. Okay, salamat Joey Tamayo. Mr. Romualdez Tambi, huwag ka na sasama kay Inso, katoto, nasira na bait nun. Erlinda Vicencio, hello Doc Toto, Dan. 0707, Mongoloid ka ba? Okay lang po pag tinawag mo ko Mongoloid. The statements coming from my mouth speak for myself. Diyan mo ko ma-judge kung Mongoloid ba ako o hindi. Okay? Tapos si Verlin Valagtas, bubo ka, Toto. Yung mga DDS na senador, ang mga bubo, ay, hindi po ako bubo. Pasensya ka na. Mali, kayo po mali. Mga sinasabi mo mali. Wala sa batas yan. Pasensya na. Okay lang, tawagin niyo ko bubo. Ano naman ako, fair-minded naman ako eh. Tapos si 0707 Bernard. Galing naman ng mga English itong mukhang Mongoloid nito. Ganun ba? Tawag mo sa akin Mongoloid. Haki Agoncillo. Ikaw, ang joke tama. Tama na, kakadroga mo, pulang-pula na mata mo. Kulang lang tulog ko po. Hindi pa ako nagdodroga. Mr. Anli, hoy, Bertini, kung wala kang argumento, quiet na lang. Bakit ako magka-quiet? Kasi tinuturuan nga kita kung anong tama. Tapos kayo, galit. Sabi ni Ben Recon, siguro nabuksan ang bank account. Nabuksan siya sapagkat po, naklaro kasi na naipresenta yung kanyang bank account na dollar, Ben. Balikan mo nga yung kwento, Ben. Naipakita kasi yung may bank account siya na dollar at eksaktong amount na kuha. Kaya napilitan na nabuksan. Okay? Gano'n lang kasimple yan. Verlin Balagtas, si Trillanes, summa cum laude. Summa cum laude? Maghunos nili ka, hindi po si summa cum laude. Tingnan natin Mas matalino pa ako dyan. Huwag ka kay Trillanes. Tingnan natin Oh. No! Antonio Sani Trillas graduated cum laude only. Hindi summa cum laude. Cum laude lang. Ang kanyang kurso ay BS Naval Systems Engineering. Cum laude. Ay, huwag kang magkwento. Hindi naman totoo ang kwento mo. So, at least nasitira natin, hindi cum laude si Trillanes hindi siya summa cum laude lamang. Okay? Mr. Ramales, Ben Dalonga, Ben Recomador, grade 3, hindi po grade 3 yun. Abogado po ako na walang lisensya. Hindi po yun grade 3. Huwag ka maniwala sa mga kupal na kunwari illegal experts. Salonga Sakal 8852. Good morning, Dr. Toto. Real talk lang, itong mga congressmen na nag-file sa impeachment, sila dapat patali. Yung mga kawata naman yan, pinagdelibera ng pera ng Marines. Ngayon, ang problema nito, dali. Mr. Ramal, paano ma-conditional nga yung Ben? Hindi po pwede, hindi po maging conditional yan. Walang ibang conditional yan. Berlin Balagtas, sinasabi ni Senator Trillanes na makukulong si Sara. Huwag kayo maniwala kay Trillanes, bubo yan. Bench, di bali ng bubo. Huwag lang adikto. Okay, Sanchaile, ano nagustuhan mo sa DDS, Senador? Nagustuhan ko sa DDS kasi mas tapat sila at totoong tao. Hindi kagaya na mapagkunwari na mga dilaw, mapagkunwari na mga pink, mga puro NPA. Ay nako, nakakahiya. Bakit hindi nyo ikundina si Bongbong Marcos? Yan ang ayaw ko sa inyo. Mr. Tikitot,
Yan ang mga DDH, Doc. Ang mga DDH, Duterte diehard haters. Walang argumento, personal na lang tinitira. Ah, para mga bendalo kayo, bench. Huwag ka magpapikto sa mga salot na yan. O, salamat, bench. Mr. Romualdez, magnanakaw naman talaga si BBM galing ng Manila direkto di ba? Tapos kailangan, sabi, mabuksan ulit yung Blue Ribbon. Sabi, tama, andyan na si Marcoleta. Magsisimula sa June 4 sa San Chile. Si Senator Trillanes, cum laude lang siya. Tama po, cum laude siya. San Chile, at ikaw, anong karangalan mo? Full scholar po ako sa College of Engineering na Mindanao State University. Ang average ko ng grado ko ay cum laude. Pare kami ni Trillanes, cum laude. Tapos, nag-aral ako, scholar din ako sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Scholar ko. One time lang ang bar exam ko. Pare kami ni Sara. Sabay kami ni Sara kumuha ng bar exam 2005. Itanong mo sa kahit kaninong abogado, ano ang pagkakaiba ng take 1 sa bar exam? Okay? Si Den Villapuerte, matapang ka ba? Matapang po ako. Wala naman pong Ilonggo na hindi matapang Lahat po ng Ilonggo ay matapang. Itanong nyo sa mga Maranao, mga Maguindanao, mga Tausug kung gaano katapang mga Ilonggo. Hindi mo ba alam? Majority po na sundalo sa Philippine Armed Forces natin ay majority po ay Ilonggo ang mga sundalo. Baka hindi nyo alam. Emma Wente, watching from Milan, Italy. Mr. Romualdez, Cesar Bar, sino ang mas trilili ngayon? Bench, pinagtatanggol ang cum laude, di pagtanggol niyo ang political will at may malasakit sa bayan. Amil Mutalib, alhamdulillah, Doc Attorney Engineer Tutsky, grabe talaga ang bubong malibag ang company to the max, kapakapalan. Yeah. Alhamdulillah, brothers, mga Muslims, brothers ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito kayo sa akin, Allahu Akbar. Sabi ni Benz, trolls yan, ni Bangag, malaki sahod. Okay, si Banji Alberio, watching from New York City, USA. Birthday na ngayon ni BP Sara. Happy birthday, Sara. Carlito Asibuche, sinungaling ka. Hindi po ako sinungaling. Ikaw lang po nagsabi. 0707 Bernard, ano nangyari sa mga Chinese friends ni Digong? Wala ni isa na huli sa kanila. Hindi po, wala pong ebidensya na drug lord yun. Kwento lamang ni ni Asierto at saka ni Las Cañas na drug lord si Michael Yang at saka sinong isa? Si Uy, Sami Uy. Hindi po totoo kasi hanggang ngayon, hindi naman sila hinuhuli. Andun si Sami Uy sa Davao, negosyante, nagninegosyo. Hindi naman nahuli. Kung talagang drug lord siya, bakit sana nahuli? Si Michael Yang hindi naman nahuli. Lumipat lang ng UI, pero ang kanyang pag-aari na negosyo sa Davao City po, siya po ang may-ari ng isang pinakamalaking mall doon, NCCC Mall. Tama ba ko? NCCC Mall, mga taga Davao City, i-correct nyo ako. Sa bench, mga tanga, bulag, tingnan yung bayan nyo. Ben Lecamador, pareho na naman na hindi napatunay na magnanakaw. Si PBBM po, mas marami pang ebidensya. At ang number 1 po circumstantial evidence, siya ang pumipirma ng pera para lumabas ang pera. Okay? Lalinto Renuevo, God bless po, Dr. Toto. Bench, mga buwisit, kabangag, panahon nyo, Mr. Romualdez Tambe, Marit Villanueva, good evening po. Masi, protector nga daw si Digong. Ay, bahala na mo, kwento lang mag-protector. Kwento lang po yan, walang ebidensya yan. San Chile, may thrilling ba? Nagsasabi ng totoo? San Chile, wala ka namang resibo, Senator Trillanes. May resibo, manager's check. Manager's check?
Mandidistrict na, nagdubli-dubli number. Zarina, sana flood control ang isigaw natin. Hindi yung impeachment. Tapos Benche. Tapos EMS, Mr. Romualdez Tambi, binabaha ni Toto siguro ang LS ng shorts sa TikTok kasi live din siya doon. Ganun ba? Masi-masi, kwento. Tapos sa Lalain Toronibo, yung Trililing Traidor rin sa bayan. Okay? Mr. Romualdez Tambi at saka Masi-masi. Okay? Maraming magandang umaga po sa inyong lahat. Paki-like na lang po para marami tayong algorithm. Kung meron kayo, bigyan nyo ako. Pwede naman na mag-join kayo sa channel ko po. Pwede paki-like nyo ako sa Facebook, paki-like nyo ako sa Twitter, paki-like nyo ako sa Instagram, paki-like nyo po ako sa TikTok, at yan lang. Mayroon pa ko isang channel sa YouTube, yung Toto Kausing. So, sabi niya, mga kawatan, bangag ngayon, legacy. So anyway, ito po yung aking isang channel, Toto Kausing po. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat. Lalain Toronebo, magandang umaga.